ang Amerika gusto pang dagdagan ang military aid sa Pilipinas. Mas maraming armas ang bibili ng Pilipinas. So ito ang ito ang sabi ng Amerika na gustong-gusto tayong tulungan pagdating sa military. So ito ang ating bibigyan ng reaction video. So kung bago pa lang sa aking channel mga guys, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. Okay? So and also siyempre paki-subscribe kay Sir Romiel TV. So sa kanyang video na to na ating bibigyan ng reaction video, no. So okay, umpisahan na natin na sa ganun atin ang mabatukan tong mga China. Sa aking nakaraang video ay aking ibinalita na magpapadala na ng mga patrol vessels ang Amerika, lalo na ang mga barko ng US Coast Guard sa West Philippine Sea, matapos manawagan ng tulong ang Pilipinas sa bansa dahil sa hindi kinakaya ng magkasamang pwersa ng Philippine Navy at Coast Guard na bantayan ng ating territorial waters at kailangan na talaga ng tulong ng Pilipinas. Oo nga naman, humingi na ng tulong ang ating gobyerno, si PBBM sa Amerika, na tulungan tayo ng US Coast Guard para sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Kasi naman napakalaki nitong West Philippine Sea, Talaga yung mga asset lang ng Pilipinas napakakonti. So talagang kailangan talaga natin ng tulong ng Amerika at ng ibang bansa. So ayan, kaya nga ayun ang ginawa ni PBBM. So okay yan, So diretso pa natin. At nitong nakaraang linggo lang din ay nagkaroon ng habulan sa Escoda Shoal na kung saan hinaras na naman ng China Coast Guard ang pwersa ng Pilipinas upang magkaroon ng investigasyon sa naturang bahura dahil napabalita itong ginagawa ng artificial island ng China. Lagpas isang buwan na rin nakabantay ang BRP Teresa Magbanwa doon na pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, ngunit kulang pa din ito dahil sa pinapalibutan ito ng lagpas sa 10 barko ng China at nag-deploy din sila ng kanilang mga helicopters. Oo nga talaga, talagang kulang na kulang ang ating gobyerno, ang ating armed forces ng mga military assets, lalong-lalo na yung mga barko para sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Kulang na kulang talaga, mga guys. So kailangan talaga tulong ng Amerika. Dalawang naglalakihang barkong pandigma din ng China ang naispatan na naglalayag malapit sa Zamboanga at nag-deploy naman ang Philippine Navy ng mga assets nito upang i-monitor ang mga naturang warships na sinasabing dumaan lang umano papunta sa dagat Pasipiko. Nakakabahala na talaga ang mga aktibidad na ito ng China at dapat bilisan na lalo ng Philippine government ang kasalukuyang AFP Modernization Program dahil wala masyadong naging paggalaw ang programa nitong mga nakalipas na taon at marami pang dapat bilhin na kagamitan ng ating hukbong sandatahan. Oo nga naman, tingnan mo. Labas-pasok ang mga barko ng Chino sa atin, sa ating sa ating bansa, yung mga barko nila labas-pasok kasi alam nila kulang na kulang tayo sa barko. Kaya ini-small na nga lang tayo ng mga Chino nanto. Small na nga, ini-small pa. So talagang kawawa talaga tayo. So kailangan talaga dagdagan o bumili pa ng mga maraming barko ang ating sandatang lakas para mabantayan ang buong West Philippine Sea, di ba, At sa bagong balita na ating nakalap, mukhang ang Amerika na ang sasagip sa modernization program ng Pilipinas. Yun. Matapos inihayag ng isang opisyalis ng US government na gusto pa nilang dagdagan palalo ang military aid sa Pilipinas. Yun. At gusto nilang makakuha ng malaking porsyento ang bansa sa $2 billion na military assistance sa Indo-Pacific region.
Napakalaking halaga ng $2 billion. Teka. Ang balita talagang tutulungan talaga tayo ng Amerika, no? Pagdating sa military assets, yo. Ayan, no. Talagang tutulong sila para mapalakas ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas. So talagang okay to sa Uncle Sam, no? O katumbas ng nasa lagpas 115 billion pesos. At kapag makakuha ng malaking porsyento dito ang Pilipinas, ay napakalaking tulong nito para sa ating hukbong sandatahan. Suportado na rin umano ito ng US Congress, kaya umaasa tayong mabibigay ito sa ating bansa sa lalong madaling panahon dahil kailangan na talaga natin ng bagong assets. Tignan nyo naman suportado ng Kongreso ng Amerika, no? Na tayo'y tulungan pagdating sa military assets, military hardware, tutulong talaga sila. So ganyan si Uncle Sam, no? Hinihintay na lang din ang analysis ng DOD o Department of National Defense ng Amerika kung kakayanin nga ba i-absorb ng Pilipinas ang $500 million bawat taon o katumbas ng nasa 29 billion pesos military assistance dahil hindi basta-basta ang ganito kalaking halaga ng pondo. 5 taon magbibigay ang Amerika ng $500 million bawat taon. Kaya sa suma total ay makakatanggap ang ating bansa ng $2.5 billion o nasa 145 billion pesos at napakarami ng mabibiling assets dito ng bansa. Wow, talagang napakalaking pondo niya, no? Billion. So sana nga hindi mapunta sa sa mga alam nyo na. 'Di ba? Alam nyo naman kalakaran dito sa Pilipinas, no? Sana nga mapunta sa pagbili ng mga military assets yung tulong ng Amerika, no, na billion dollar. So sana mapunta, wag sa mga bulsa. Kailangan talaga ng bansa sa ngayon ng mga anti-ship missiles upang ipakita sa mga bansang nanghihimasok sa ating katubigan na kayang pumalag ng Pilipinas kung sakaling atakihin nila ang mga Pilipino. Mayroon na rin naman tayong mga BrahMos missile mula sa bansang India, ngunit ang military aid ni ito ng Amerika ay pwede lamang gamitin sa pagbili ng US-made weapons, katulad na lang ng mga Harpoon anti-ship missiles na pwedeng ikabit sa ating mga warships at susunod na mga fighter aircraft. Pwede na rin gamitin ang mga HIMARS bilang anti-ship missile system sa ngayon na pinagkakainteresan din ng Philippine Army dahil in-upgrade na ito ng Lockheed Martin ng Amerika upang makatama ng mga gumagalaw na targets at may maximum range din ito ng nasa 300 kilometers. Wow, yung HIMARS napakalakas na missile ng Amerika. Sana ay magkaroon tayo niyan, no? Ngunit mismong ang gobyerno na ang nagsabi na prioridad talaga nila sa ngayong taon ang pagbili ng multi-role fighters at umaasa tayong makakakuha ng F-16 fighters ang Pilipinas mula sa Amerika upang mapalakas pang air defense capability ng bansa. Ayan ang kailangan natin, yung F-16 jet fighter. Ayan ang gamit ng Amerika talaga, no? Kayang magdala ng F-16 ng mga Harpoon anti-ship missiles na may range ng nasa 220 kilometers. Wow! At ganito din ang inaarmas ng Taiwan sa kanilang mga F-16 fighters dahil sa mga banta na invasion sa kanila ng China. Sa ngayon, naghihintay pa rin tayo ng update patungkol sa military assistance ng Amerika at umaasa tayong mangyayari ito sa lalong madaling panahon. Samantalang sa isa pang balita, lalo pang lumalalim ang defense cooperation ng Sweden at Pilipinas matapos magkaroon ng pagpupulong sa pagitan ng ating Defense Secretary at Defense Minister ng Sweden sa Maynila nitong nakaraang linggo lamang na sinyalis na magkakaroon na ng pirmahan sa kontrata patungkol sa pagbili ng mga armas mula sa Sweden. Marami, no? Marami talaga tayo mga kaalyado na mga malalakas na bansa, no? So talaga nakakatuwa talaga, no? Sana nga yung mga inaalok ng mga malalakas na bansa na yan
makabili man lamang tayo, no? Ayun ang kailangan natin, no? Yung mga military, mga modern military equipment. Matatandang ino-offer ng bansa ang kanilang JAS-39 Gripen fighter jet sa Pilipinas at ang pinakabagong variant na ang kanilang ino-offer sa ngayon at umaasa na talaga tayong mapipirmahan ito ngayong taon Wow! dahil simula pa noong 2018 ito ino-offer para sa ating Air Force. Maliban sa mga JAS-39 Gripen, kasama din sa pinaplanong bilhin ng Philippine Air Force ay ang mga Saab 2000 RAI AWAC na isang radar na nakakabit sa ibabaw ng isang eroplano at mas mababantayan nito ang ating airspace. Yun, no? Ayan, ang maganda, oh. Radar na airplanong may radar. So, talagang kailangan natin yan, no? Kailangan na natin ito sa lalong madaling panahon dahil unti-unti na tayong pinapasok ng pwersa ng China at kapag nagpadala sila ng fighter jets ay walang mag-i-intercept sa kanilang mga aircraft, pwera na lang sa ating mga FA-50 fighters na hindi rin dinisenyo upang mag-intercept ng mga kalabang fighter aircraft at nasa 12 lamang ang ganito ng Pilipinas. Tingnan mo, 12 lang, ha? Pero hindi pa hindi pa masyadong pwedeng panlaban. So talagang kailangan natin ng mga malalakas na jet fighter. Okay mga guys, so tingnan nyo naman na Amerika. Talagang gustong-gusto tayong tulungan at dagdagan ng ating military aid para sa sa ating hukbong sandataan ng Pilipinas. So okay yan, no mga guys. So pwede rin kayo magkomento diyan at mag-reaction para malaman natin kung ano mga saloobin na ng taong bayan. Kung talagang kailangan na natin ng mga makabagong armas military para panlaban sa mga Chino, sa mga Chinong singkit na yan na nakabwisit, na nananakop sa ating teritoryo. Okay, no mga guys, so hanggang dito na lang tayo. Okay guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?